Ang mga kalsada nagkaputik-putik. Maging mga tao, hayop at halaman nabalot ng dumi. Ang buong kapaligiran tila ba nagkaroon ng color filter. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng buwan, pero dalawang pagputok ng bulkan ang ating nasaksihan. Habang ang iba, mahimbing pa natutulog ng dakong alas 6 ng umaga noong December 3, 2024. May kakaibang gumising sa mga kapuso natin sa Batangas. Ang Bulkang Taal kasi nagkaroon ng pagsabog. Isang bagay na tiyak na kinakatakutang mangyari ng mga residente doon at sa mga kalapit na lugar. Pagkataas talaga ng mga ash clouds dito, ito isang phreatomagmatic eruption o yung steam at yung init ng magma ang naglalabas ng mga pillar ng smoke na ganito. Ang nangyari, na-live pa ni Melvin sa kanyang social media account na umabot na sa magit 4 million plays at more than 30,000 shares. Hi Melvin, kamusta? Hello po, Kuya Kim. Magandang hapon po. Ano naging pakiramdam mo nung kinukuha mo yung video ng Taal habang sumasabog? Yung time pong yun, ihahatid ko po yung anak ko sa school. Noong siguro mga 20 meters away lang po ako sa bahay. Kasi po, mataas po yung lugar ng bahay namin. Palusong na po kami. Nakita ko ang bulkan, parang may kakaiba. Bumalik po agad ako dito sa bahay. And then, kinuha ko po yung cellphone ko. Nag-live po ako para makita ng iba. Ayun po, nakita po namin na sumasabog na may itim na usok na napakalakas. Okay, mag-ingat kayo dyan, ha? Opo, thank you po. Maraming salamat, Melvin. Thank you. Opo, thank you po. Nitong nakaraang linggo, bago pa mag-viral ang mga post tungkol sa cheating at martial law, nauna nang nagpasabog ang Bulkang Taal. As in, literal na nagpasabog na makapal at maitim na usok. So katulad po ng June 3, 2024 eruption, yung nangyari pong pagputok kanina, ngunit ito po ay mas malakas. Ang nangyaring pagsabog is raw minor phreatomagmatic eruption ayon sa PHIVOLCS. Itong pagsabog mula sa nainitang tubig sa ilalim ng lupa, sanhi ng magma at iba pang volcanic deposits. Ang usok o plume kung tawagin na galing sa eruption ay umabot sa 600 meters at umakyat pa ng 2,800 meters sa palibot ng Taal Volcanic Island. Kapuso, anong gagawin nyo kapag may pumutok na bulkan na malapit sa inyo? Tatago po sa lamesa. Tatakbo po ako. Kailangan po mag-evacuate. Noong 1800s, hindi pa Taal ang tawag kundi Bombo o Bombon. Napalitan ito ng Taal dahil sa isang puno na tumutubo sa baybayin ng Bonbon Lake na kung tawagin ay Taalan Tree. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Hindi pa man lumilipas ang isang linggo mula nung Taal eruption. Sumunod naman itong December 9, dakong alas 3 ng hapon, ang Calon Volcano sa Negros Occidental. Meron po tayong naganap na pagputok na lumikha po ng isang eruption plume. Ito po ay nakabaluktot papunta ng west-southwest. Kung makikita po natin, meron pong dumaloy, no, na current. No? O, ito po yung tinatawag natong pyroclastic density current. Ito yung pinakamapanganib na volcanic hazard. Tumagal ang pagputok ng halos 4 na minuto. Nagdulot ng ashfall sa ilang syudad at munisipalidad sa Negros Occidental, Iloilo, Antique at Guimaras. Paalala sa mga kapuso nating higit na apektado ng nasabing pagsabog. Kung kakayanin, manatili lang sa loob ng bahay. At magsara ng mga bintana. Kung kinakailangan lumabas, mabuti magsuot ng protective mask tulad ng N95 para hindi malanghap ang ashes. Iwasan din ang pagbukas ng makina ng sasakyan at pagmamaneho sa mga lugar na may heavy ashfall. At dapat, alerto sa mga update mula sa mga eksperto. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan ng kooperasyon mula sa lahat. Dahil ang galit ng bulkan kayang malagpasan ng tao basta't may tamang pagpaplano. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim!